Mga tol, meron ako nasagap na balita. Nagkakaroon daw ngayon ng kaguluhan dito sa China. Sundalo laban sa kanilang sundalo, mga tol. Parang nagkakaroon ata ngayon dito ng kudeta. No, pag-usapan natin to, mga tol. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tulad nga nitong sinabi ko sa inyo, may nangyayari ngayong kaguluhan dito sa China dahil nga sa pagkakaalis, mga tol, ng isa sa pinakamataas, siguro sumunod kay Xi Jinping na general dito sa China. Siyempre may mga taga-suporta to at ngayon daw ay nagkakaroon ng parang kudeta, mga tol. Sabi rito yan sa Philippines Military News Updates at mamaya natin to, babasahin natin tong mga report na to. Ito'y galing, mga kapatid, sa iba't ibang sources, no? Ayan, mamaya basahin natin yan. Galing to sa iba't ibang sources. Beijing Civil War imminent, January 27, 2026, mga tol. And China update, if indeed this is true, it's great new year for CCP. Sa meron, sa wala. So ngayon ay nagkakaroon ngayon doon, blue versus red. So dito nga meron ako nakitang post, kaso naka-Chinese character siya. Kaya ang gagawin natin, sabi rito, paki-translate nyo na lang, imported kasi ang source. So i-transfer natin to kay ChatGPT. Ipapatranslate natin siya, okay? Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers dito sa ating FB page. So, huwag na natin patagalin pa, panoorin at pag-usapan na natin to, mga tol. Okay, ayon dito kay ChatGPT, ayan kinopy-paste ko lang yung nakalagay doon. Ayan sabi niya, sige, Tagalog translation. Ayan. Super breaking news. Ayan PLA Red versus PLA Blue. Parehong People's Liberation Army. Tama ba? Tama ba yun? People's Liberation Army. Sabi rito hanggang Enero 27. Pangunahing puwersa ng 82nd Group Army na nakahimpil sa Baoding, Hebei. Yan Pangunahing puwersa ng 83rd Group Army na nakahimpil sa Xinjiang, Henan. Pangunahing puwersa 79th Group Army na nakahimpil sa Liaoyang, Anshan, Liaoning. Pangunahing puwersa ng 80th Group Army na nakahimpil sa Jinping, Shandong. So mga lugar to sa China. Ayon sa mga ulat, ang mga unit na ito na sinasabing sumusuporta kina Zhang Yuxia, eto yun, mga tol. Eto yun. Yan At Liu Zhenli, isa pang general siguro sa China to, ay nakarating na sa Beijing at mga karatig lugar. Etong mga dumating na to, etong mga hukbo na dumating na to is mga taga-suporta nung general na sinibak. Nitong dalawang to, ni Liu Zhenli at ni Zhang Yuxia. Bumuo umano sila ng isang alyansang laban kay Xi Jinping, Xi Jinping, at nagtatag ng pinagsamang command center. Naku po. So ito yun, 82nd, 83rd, 79th at saka 80th Group Army na nakahimpil sa iba't ibang mga lugar sa China. Sabing ganon. Sa paligid ng Beijing, nagkaka-deadlock umano ang anti-Xi alliance at ang mga pro-Xi Imperial Guard. Mga tapat na puwersa, may mga kakaibang pangyayari umanong nagaganap, mga tol. So ngayon, mula sa Japanese media, hindi pa tiyak ang katumpakan ng impormasyon. Galing pala sa Japanese media to, mga tol, no? Hindi pa tiyak ang information. So, ibig sabihin, hindi natin to ikukumpirma, hindi natin to pasisinungalingan. Pero ngayon, titingin tayo ng iba pang mga source. Kasi ito'y galing dito sa Philippines Military News Update. So, ito ngayon mga larawan, no? Ayan, no? At napakaraming napakaraming mga Chinese military ang nagsama-sama rito. So ngayon, ayon dito sa iba't ibang post, mga kapatid. Ayan, kung titingnan natin.
Yan. Around 11 p.m. on the 25th, January 25th, I saw quite a few people on YouTube and X saying Beijing had a power outage, no? And tanks entering Beijing. Marami daw mga pumapasok mga tol na tangke dito sa Beijing at meron silang power outage na nangyayari ngayon dun. Yan ang sabi rito. Sa ibang mga galing kay Lumin 1988, yan no. Accurate information from Beijing sources. Yan. Liu Zhenli, yan yung nabanggit kanina, leading the 82nd Group Army has already rescued Zhang Yuxia. Yun nga, yung kaninang isang general. And other CMC leading cadre. Currently, the military is in a standoff mga tol. Sabing ganun. With the public security system commanded by Wang Xiaohong, the next few days will be a critical period for political contradictions within the Chinese government. Awaiting developments from Beijing, Xi Jinping is already in a state of anxiety. Naku po. So ngayon ay nagkakaroon ng tapatan ng puwersa sa kanila. Kumbaga dito sa Pilipinas, sundalo laban sa sundalo, taga-suporta ng presidente at taga-suporta ng, sabihin na lang natin, Vice President, parang ganun mga tol. So ngayon nangyayari yun dito sa China. Ayon dito sa mga nakapost na to ha. Ulitin ko mga tol, ang mga information na sinasabi ko sa inyo ay hindi galing sa akin. Binabasa lang natin lahat yan. O ito pa, sabi nito ni Ziu999. Message, Xi fears troops marching into Beijing. PLA could mutiny on a large scale at any moment. No, anumang oras. Central Military Commission Vice Chairman Zhang Yuxia and Central Military Commission Joint Staff Department Chief of Staff Liu Zhenli were officially announced as arrested on January 24. Inaresto. Ito mga tol. Inaresto siya no. Kaya ngayon yung mga taga-suporta niya, syempre yung mga sundalong niya siguro, mga army niya, syempre bawat general, bawat commander, mga tol, meron niyang brigade, di ba? May army yan. No, ngayon ay dumating at nakasuporta sa kanya at nagkaroon daw ng standoff, no? Arrested on January 24, triggering turmoil in China's situation. Nagkakaroon ng kaguluhan. Former CCP officials obtained internal information that after Zhang Yuxia's arrest, CCP leader Xi Jinping fears Zhang's old subordinates, leading troops into Beijing for a counter-attack with a large-scale mutiny possible at any moment. Naku po. Diba pag mayroong mga anti-government, lalo-lalo na kapag nag-aklas ang mga kasundaluhan, ganito talaga ang mangyayari mga to. Lalo-lalo na kung mayroong mga taga-suporta, mayroong isang general o mataas na nakaposisyon sa gobyerno at syempre mayroong mga taga-suporta yon. So sabi rito kanina, yung binasa natin dito sa ChatGPT, pinatranslate lang natin mga tol. Ayon sa mga ulat, ang mga unit na ito na sinasabing sumusuporta kina Zhang Yuxia at Liu Zhenli ay nakarating na sa Beijing at mga karatig lugar. Bumuo umano sila ng isang alyansang laban kay Xi Jinping. Translate lang natin yon mula rito sa kanina, no? So ito na, tuloy natin tong pagbabasa. Any moment daw, anong mga oras. Ito, mula naman kay Lumi 1988 ulit. Latest news from Beijing. Zhang Yuxia and 17 other members of the Central Military Commission have been successfully rescued by the 82nd Group Army. So nakuha nila, na-rescue nila kasi nga 'di ba daw inaresto nga daw. 'Di ba inaresto? Ngayon may dumating na mga 82nd group na to is successfully rescued. Nakuha nila etong Chinese general na to. Numerous institutions within the Chinese government, including media outlets, have urgently removed previously broadcast as required by Xi Jinping. Siyempre, kailangan nilang tanggalin yun. Kailangan nilang media block yan, no? Para hindi na lumabas. Pero, siyempre, alam naman natin, lahat may access na sa social media. Ito ngayon ang nangyayari. Diba? Sa Iran nga, mga tol, kahit na pinatanggal ng Iran yung internet, buong bansa nila, tapos pati yung mga telephone, 'di ba? Pinaputol niya muna 'yon, pero marami pa ring balita ang nakakalabas ng bansa. So ngayon, eto. Broadcast as required by Xi Jinping. Next, Zhang Yuxia's faction has already marched
troops to the outskirts of the capital with a storm of bloodshed and violence imminent. Let the bullets fly a little longer. Ako po, mukhang talagang nagkakaroon ng kaguluhan ngayon dito sa China mga tol. The CCP begins blocking Beijing highways and shielding navigation. Chinese Hot News. Galing dito sa account na to, Chinese Hot News. So ito yung mga nakapost ngayon. Tapos ito mayroon pa. Kung totoo man daw to, basahin natin mga tol ha. In Beijing, sabi ni Wang Junxi. Tandaan yan, Wang Junxi. In Beijing, both military groups supporting Xi Jinping and those supporting Zhang Yuxia have gathered in Beijing and its surrounding areas at the same time. The two major command centers are already confronting each other in Beijing and its surrounding areas, and civil war is imminent. Nako po. Mukhang nagkakaroon ng digmaan ngayon doon Civil war, Sila mga tol. It is rumored that the party central committee represented by Xi Jinping, Cai Qi, Wang Xiaohong, and Shan Xixin, ang hirap kasi bagsin ng mga apelyido nila has gone into hiding in a bunker since the official announcement of the arrest of Zhang Yuxia and Lu Zhenli. Xi Jinping's party central committee has not appeared in public for 72 hours. The Central Military Commission has also reportedly become an underground command center. So ito yon, mga taga-suporta ni Zhang Yuxia at saka taga-suporta ni Xi Jinping, blue and red mga tol. Well, ulitin ko sa inyo mga tol lahat ng ito ay binasa natin mula doon sa mga post nung mga accounts na yon. Yung iba mga Chinese, yung iba di natin alam kung sino sila, baka mga vlogger doon mga tol. So hindi natin to kinukumpirma. Ulitin ko, do your own research. Sinasabi ko lang sa inyo, mukhang may nangyayari sa kanilang ganitong kaguluhan kung totoo man itong mga nakapost na to. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.